Nanlaki ang mga mata ni Tan Wonyi sa gulat nang biglang huminto sa ere ang kanyang mapaminsalang barrage ng matatalim na balahibo, na tila nagbabanta sa paligid niya. Bago pa niya maunawaan ang sitwasyon, ang mga nakalutang na projectiles ay marahas na bumalik ang direksyon, at matibay na idinikit ang naguguluhang si Tan Wonyi sa dingding. Agad na napagtanto ng mga nakapanood na ginagamit ni Lin Zichen ang kanyang formidable na spiritual power upang telekinesis na kontrolin ang atake ni Tan Wonyi at ibalik ito sa kanya. Habang pinagmamasdan ng biglaang pagbaliktad ng sitwasyon, tinitigan ng mabuti ng Student Council President na si Zhou Hong ang eksena. Gulat na gulat ang mga nakapaligid na estudyante na ang isang hamak na freshman ay nagtataglay ng ganoong ka-advanced na telekinetic abilities. Nahinuha ni Zhou Hong na kung ganoon kalakas ang spiritual power ni Lin Zichen, ang kanyang physical chi at blood strength ay dapat na mas nakakatakot pa, na posibleng umabot sa advanced tier 1 o kahit tier 2 level. Sa pagpapasya na makialam bago pa lumala ang sitwasyon, humakbang pasulong si Zhou Hong upang harapin ang batang prodigy. Kinilala niya ang pambihirang talento ni Lin Zichen ngunit malamig na sinabi na bilang isang senior, tungkulin niyang turuan ng leksyon sa pagpapakumbaba ang mayabang na freshman. Sa kanyang kalooban, nagpasya siyang durugan si Lin Zichen bago pa man ito lumakas at maging isang tunay na banta. Binalaan niya si Lin Zichen na ang kanyang unchecked arrogance ay haantong sa kanyang kapahamakan sa kamay ng isang mas malakas na kalaban, habang inilalabas ni Zhou Hong ang kanyang intense aura. Malalaki at nakakatakot na spiritual projections ng isang dambuhalang venomous snake at isang nakapangangilabot na scorpion ang lumitaw sa kanyang likuran, na nagpapakita ng kanyang nakakatakot na Doujin power. Hindi natinag sa intimidating display na ito, casual na pinatunog ni Lin Zichen ang kanyang mga daliri. Napansin niya na ang dalawang beast genes ni Zhou Hong ay highly toxic at nagpasya na ito na ang perpektong pagkakataon upang subukan ang kanyang invulnerable to poison attribute. Mahinahon niyang ipinaliwanag na dati ay itinago niya ang kanyang tunay na lakas para sa kaligtasan, ngunit ngayong mayroon na siyang makapangyarihang backer, malaya na siyang lumaban ng hindi nagtitimpi. Dahil napagtantong walang silbi ang mga salita, ganap na inilabas ni Zhou Hong ang kanyang genetic transformation. Ang kanyang katawan ay mabilis na nabalot ng madilim at matigas na chitin, na tinubuan ng malalaking scorpion claws at isang nakamamatay na stinger tip tail habang naghahanda siya para sa labanan. Ang nagtipong karamihan, kabilang sina Ma Weiwei at Luo Yongjian, ay nanood ng may pagkamangha habang agad na ginamit ni Zhou Hong ang kanyang full mutation state. Nagbubulungan sila ng may pananabik na naaalala kung paano ang anyong ito ang halos makapaglason sa isang top-tier genius mula sa isang kalabang universidad noong nakaraang taon, at nagtataka kung paano mabubuhay si Lin Zichen sa darating na toxic assault. Sa pagharap sa monstrously transformed na pangulo ng Student Council, may tiwala sa sariling iminungkahi ni Lin Zichen ang isang high-stakes bet. Kung manalo siya, kukunin niya ang titulo bilang Student Council President. Ngunit kung siya ang matatalo, lalayo siya sa mga miyembro nito habang buhay. Agad na tinanggap ni Zhou Hong ang mga kondisyon, at dahil nakatakda na ang stakes, opisyal nang nagsimula ang labanan. Inilunsad ni Zhou Hong ang isang furious attack, at ipinaghampas ang kanyang malaking stinger tail kay Lin Zichen sa napakabilis na paraan. Habang papalapit ang deadly appendage, nanunuya si Zhou Hong, na nagyayabang na sobra ang pagtansya niya sa freshman. Na tila hindi man lang makaiwas sa isang direktang strike. Tumama ang stinger ng buo, na bomb-alot kay Lin Zichen sa nakalalasong purple energy. Gayunpaman, kinumpirma ng isang system notification na gumana ang kanyang invulnerable to poison attribute, na automatikong nagpataas ng kanyang chi, blood, at spiritual strength. Hindi natinag, napangisi si Lin Zichen, at binanggit na ang sinasabing lethal venom ay nagdulot lamang ng panandaliang pagkahilo, at ang paggamit ng kanyang biological defense ay napakabisa. Habang naghahanda para sa isang counterattack, mahinahong tinanong ni Lin Zichen ang naguguluhang si Zhou Hong kung iyon na ba ang pinakamalakas na lason na kaya niyang ilabas. Nanlaki ang mga mata ni Zhou Hong sa kawalan ng paniniwala, na nagulat dahil walang epekto ang kanyang ultimate attack. Habang ang kanyang kamao ay nagliliyab sa naipong kapangyarihan, ang isang system prompt ay nagpahiwatig na gumana ang kanyang pack-animal attribute, na makabuluhang nagpataas ng kanyang combat strength. Ipinahayag ni Lin Zichen na tapos na siyang maging magalang.
Sa isang iglap, humakbang pasulong si Lin Zichen at nagpakawala ng isang devastating punch ng diretso sa mukha ni Zhou Hong. Ang tindi ng puwersa ng suntok ay nagpalipad sa heavily armed na Student Council President sa kabilang panig ng silid, na bumagsak ng marahas sa reinforced na dingding at nag-iwan ng butas sa matigas na bato. Habang humuhupo ang debris, si Zhou Hong ay nakasalampak sa loob ng massive crater, bogbog, dumudugo, at ganap na natalo. Ang mga nakapanood ay sumabog sa gulat at pagkamangha. Ang babaeng estudyante na nakasuot ng sleek mechanical suit ay nagmadaling lumapit ng may pag-aalala, na sumisigaw para sa not-along Student Council President. Ang karamihan ay nagbubulungan sa matinding kawalan ng paniniwala, na question ang tunay na power level ni Lin Zichen at namamangha sa nakakatakot na potensyal ng pure-blooded human path, na ngayon ay napagtanto nilang may mas marami pang surpresa kaysa sa kanilang inaakala. Nakatayo sa harap ng massive crater, casual na kinamot ni Lin Zichen ang likod ng kanyang ulo at awkward na humingi ng paumanhin sa paggamit ng sobrang lakas. Sina Ma Weiwei at ang iba pang mga estudyante ay nakatitig lamang sa gulat at katahimikan sa absolute destruction na dulot ng isang suntok lamang. Dahil lubos na naantig sa napakalakas na pagpapakita ng lakas mula sa isang pure-blooded human, agad na kinuha ni Ma Weiwei ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang ama. May determinadong ekspresyon, ipinahayag niya ang kanyang layunin na alisin ang mga exotic beast genes mula sa kanyang katawan at tahakin ang pure-blooded human path para sa kanyang sarili. Sa loob ng isang conference room, sinusuri ni Deputy Governor Ye Yong-seng at ng iba pang opisyal ang footage kung saan makikita si Lin Zichen na nagpakawala ng isang mapaminsalang suntok kay Zhou Hong. Kinwestiyon nila kung paano natalo ng isang ordinary tier na estudyante ang isang advanced tier na expert, at nagtataka kung ang pure-blooded human path ba ang susi sa kinabukasan ng sangkatauhan. Balik sa training hall, nagmamadaling pumunta ang mga medical personnel sa walang malay na si Zhou Hong, na nakasalampak sa loob ng isang malaking butas sa dingding. Ang nagtipong karamihan ay nakatitig sa matinding kawalan ng paniniwala habang nakatayo ng mahinahon si Lin Zichen sa gitna ng pagkawasak, lubos na gulat na ang kanilang student council president ay natalo sa isang suntok lamang. Nang matapos ang laban, dahan-daang binuhat ni Lin Zichen ang bogbog at duguan na si Shen Qingan, at mahinang sinabihan ito na oras na para umalis. Pagbalik sa pribadong silid, nagsimulang magbihis si Shen Qingan habang napansin ni Lin Zichen na ang genetic healing abilities nito ay gumagana ng napakahusay. Sa loob ng wala pang kalahating oras, ang kanyang malalalang sugat ay ganap na nagsara, at naiwan ang kanyang makinis na balat na walang kahit isang peklat. Sumama si Lin Zichen sa kanya sa bathtub, at maingat na tinulungan itong hugasan ang natitirang bahid ng dugo sa kanyang katawan. Habang nagpapahinga, binanggit ni Shen Qingan ang kahangahangang pagtatanghal ni Lin Zichen sa stage, na inaalala kung paano nito tinakot ang karamihan ng paliparin nito ang Student President Council. Binalik ni Lin Zichen ang papuri, at ipinaalala sa kanya na tinalo rin niya ng walang kahirap-hirap ang Deputy Head ng Student Council. Dahil natuwa, pabiro niyang itinanong kung itinuturing na ba silang peerless duo ng unibersidad, kung saan masayang sumang-ayon si Lin Zichen. Kalaunan, bumalik ang magkapareha sa magulong Heavenly Human Pavilion, kung saan agad silang sinalubong nina Director Liu Chuanwo at Yu Yan. Ang dalawang mananaliksik ay naglaan ng mahabang oras para sabik na tanungin sila tungkol sa laban kay Zhou Hong. Nang makaayos na, ibinalik ng grupo ang kanilang atensyon sa trabaho, at binuod ang kanilang mga resulta ng pananaliksik sa nakalipas na 6 na buwan. Tinalakay nila ang mga bagong teorya, at nahinuha na ang pag-unlock sa mga acupoint ng katawan ay maaaring mga ilangan ng malakas na impact gamit ang spiritual power. Sabik na subukan ang hypothesis na ito, bumalik sina Lin Zichen at Shen Qingan sa kanilang sala. Nagpalit sila ng mas komportableng damit, umupo ng naka-cross-legged sa sahig, at nagsimulang mag-meditate, aktibong sinusubukang gamitin ang kanilang spiritual energy para puwersahang buksan ang kanilang mga acupoint. Habang nasa gitna ng pag-meditate, biglang napasinghap si Shen Qingan dahil sa gulat. Mabilis na nagtanong si Lin Zichen kung ano ang mali, at sabik na ipinaliwanag nito na naramdaman niyang nanginig at lumuwag ang kanyang acupoint. Namangha sa biglaang progreso nito, sabik na itinanong ni Lin Zichen kung paano niya ito nagawa. Inilahad ni Shen Qingan na aksidente niyang natuklasan ang tamang paraan para luwagan ang mga seals ng katawan.
Sinunod ang kanyang ginawa, pareho silang nagpatuloy sa pag-meditate, gamit ang bagong discovering technique. Dahan daw ang tinatamaan ang acupoint ng spiritual power ng 9 na magkakasunod na beses, na sinusundan ng isang pasabog na pag-agos ng blood key. Pawisan dahil sa matinding focus, tiningnan ni Lin Zichen ang kanyang kamay na may kontentong ngiti, at naramdaman niyang sa wakas ay lumuwag na rin ang sarili niyang acupoint, at napagtantong oras na lang ang kailangan para ganap itong mabuksan. Samantala, sa loob ng isang high-tech na pasilidad ng militar na puno ng mga containment tube, isang elite team ng 5 batang eksperto ang nagtipon upang talakayin ang kanilang mga gantimpala sa nakaraang misyon. Ang isang maskuladong lalaki na may hawak na dambuhalang espada ay nagmayabang na kumita siya ng 150 contribution points sa pamamagitan ng pangangasaw ng 3 Thundercloud Beasts, habang ang isa namang miyembro ay pinuri dahil sa swerteng pagpapatamba sa isang formidable na half-step rare level na centipede. Nang itanong ng leader ng koponan ang kinaroroonan ni Luo Chenshui, isang babaeng miyembro ang dismissive na nagsabi sa kanya na huwag na itong intindihin. Nangatuwiran siya na dahil si Luo Chenshui ay isang alien mutant at hindi isang tagalupa, hindi na sila dapat makihalubilo sa kanya. Ang isang lalaking nakabugho ay sumang-ayon ng mariin, at nagsabing ang mga hindi tagalupa ay hindi mapagkakatiwalaan at dapat silang lumayo sa babaeng may puting buhok. Ang kanilang usapan ay biglang naputol ng pagdating ni Deputy Governor Ye Yongsheng, na naging dahilan upang ang elite team ay agad na tumayo ng tuwid at magalang na bumati sa kanya. Kinausap ni Ye Yongsheng ang grupo, at inanunsyo na ang kanilang elite squad ay madaragdagan ng 2 bagong miyembro, partikular na binanggit na sila ay isang lalaki at babaeng freshman mula sa Shanghai University. Ang mga elite prodigy ay naiwang. Lubos na nagtataka sa balitang ito. Kinwestiyon nila kung paano ang mga 18 anyos na freshman sa universidad ay kwalipikado para sa kanilang ranggo, na binabanggit na ang mga henyong kinukuha sa kanilang koponan ay karaniwang natutuklasan bago mag-edad 10, at nagtaka kung ang mga bagong dating ba ay mga late bloomer lamang.